So ito yung pinaniniwalaang point na ipinakita ng Panginoon Jesus. Kaya kung kayo ang tatanungin, di ba? Kanino ang larawan at ang nasusulat? Di ba po? Kaya nasa panahon natin ngayon, nakakakita po tayo yan, available po yan sa panahon natin ngayon. Sapagkat mayroong mga na-recover ng archaeologists ng mga ganitong point. Kaya ang tanong, kanino ang larawan, ang nakaukit at ang nasusulat? Diba? Kita naman po ninyo kahit kayo po ang tanongin. Kaya po, ang naging sagot ng mga taga-subaybay ng ating Panginoong Jesus, ang sabi nila, they say unto him, Caesar's. Then said unto them, and said he unto them, render therefore unto the Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's. Sinabi nila sa kanya, kay Cesar. Nang magkagayoy sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar, at sa Diyos ang Diyos. Yun ang puli ang matalinong sagot ng Panginoon Jesus. Hindi niya ipinaglaban kung ano yung kay Cesar at kung ano yung sa Diyos. Hindi niya direktang sinabing matuwid bagang pumulis kay Cesar at hindi rin niya sinabing hindi matuwid na pumulis kay Cesar. Kundi, kung ano yung nararapat nating obligasyon sa gobyerno. Sapagkat kayo'y nasasakop ng gobyernong Roman. You are under protectorate of Roman Empire. Gawin nyo yung inyong obligasyon. Ibigay nyo kay Cesar ang kay Cesar, yung nararapat sa kanya. Pero huwag nyo rin namang pababayaan o kakalimutan na ibigay nyo sa Diyos ang sa Diyos. So, yun yung pinakita ng Panginoong Jesus. Ngayon, ang tanong, what are the things we have to render unto God? Kung sila nga ay hawak o nasa ilalim ng gobyernong Roman, sila ay citizen ng gobyernong yun at sila may obligasyon, paano yan? Eh ano naman yung mga bagay na ating ibibigay naman sa Diyos? No? Ibababa po natin yung basa sa verse 37. No? Nandun din po yan sa konteksto ng kanyang pakikipag-usap sa mga tao. Ang sabi po ng Panginoong Jesus, Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito yung first and greatest commandment. Nag-aralan po natin na iibigin mo ang iyong Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo. So ito yung bagay na kailangan natin ibigay sa Diyos. Ibigay natin yung ating buong pagkatao. No, yan naman po yung sinasabi dyan, buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo. Hindi mo naman po mapag-iwayo na yan eh. Ano? Kaya yung sinasabi niya, ibigay natin yung pagkatao natin, yung ating pagsunod, yung ating buong personality sa Diyos. Sapagkat ito'y nararapat sa Kanya. Sapagkat tayo'y Kanyang pag-aari, tayo'y Kanyang masterpiece, no? Creation tayo ng Diyos. No? Diyos ang sa atin, ang lumikha, at siyang nagbigay ng Kanyang larawan. Natatandaan nyo, nung likhain ng tao, nilikha ng Diyos ang tao sa Kanyang larawan. No? Na kung paano yung tribute money o yung coin na ipinakita ng Panginoong Hesus sa kanila, ang sabi, kanino ang larawang ito? No? Kay Cesar. Na kung paano yung larawan ni Cesar ay nakaukit doon sa baryang pambuwis. Dito sa ating mga kapatid, the image of God is implicit in us. Nasa iyo ang larawan ng Diyos. Na kung paano may larawan ni Tiberius Cesar yung barya, ibigay nyo kanya kay Cesar ang nararapat sa kanya. Ibigay nyo rin sa Diyos ang nararapat sa Diyos. Yun yung ating mga sarili. Sapagkat the image of God is in you. Nasa atin po. Bawat isa sa atin. Let's read Genesis chapter 1. Verse 26 to 27. So ganito po ang ating mababasa. Then God said,
let us make mankind in our image, in our likeness. In verse 27, so God created mankind in His own image, in the image of God, He created them. Kung paano nilikha tayo ng Diyos sa Kanyang wangis at larawan, ibigay natin yung ating mga sarili sa atin, na siyang nakaukit sa atin. Ibigay nyo nga niya kay Cesar, ang sa Diyos. Yun po ang pangangaral ng Panginoon. At kung pupunta naman na rin tayo sa kanyang mga apostol, sa sulat ni Apostol Pablo, sa aklat ng Romans, ng taga-Roma, sa chapter 13 verse 1, ganito naman po ang pangangaral ng apostol na si Pablo. In verse 1 to 2, babasahin ko ito muna. Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Consequently, whoever rebels against authority is rebelling against what God has instituted. And those who do so will bring judgment on themselves. Dito naman sa konteksto nito o sa historical background nito, pinapayungan ni Apostol Pablo yung mga early Christians na huwag makipagsanggunian sa mga Hudyo na nagkakaroon ng tax revolt against Emperor Nero. Because Emperor Nero came into power in AD 54. Ito pong Book of Romans, nasulat sa AD 56-57. Ano po? So, pinapayuhan niya na huwag kayong mag-alsa ng revolusyon laban sa gobyerno ng Romans sa pamamagitan ng hindi pagbabago ng litis. No? Sapagkat alam naman nila na kung gaano kasama o kalupit yung pamamahala ni Emperor Nero. At ganun din kakurap yung kanyang gobyerno. Kaya, meron silang consciousness na aware sila na mayroong corruption na nagaganap. Kaya ang payo ni Apostol Pablo, let everyone be subject to the governing authorities. Ang nagulong natin niya tayo? And tignan niyo po ang kasaysayan. Sino ba ang nagpako sa ating Panginoon Kristo? Di ba ang mga Romano? Sino ang nag-persecute? Ang mga Romano. Tapos sasabihin ni Apostol Pablo, be subject to the governing authorities. Di po ba? Let's try to wear their shoes. Ano kaya yung mararamdaman nila? Nung sabihin sa kanila ni Apostol Pablo ito, na ipayo sa kanila na sino mang lumalaban sa pamahalaang established by God. No? Sino mang the authorities that exist have been established by God. So whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted. Pero alamin natin yung kanyang ibig sabihin. No? Bakit huwag tayong magrebelde sa gobyerno? Alamin po natin yung kanyang ibig sabihin sa kanyang sulat. No? What God has been ordained is the exousia, the Greek word exousia. Yung kung ginamit nito sa word na power or authority. Ang Greek word po nun is exousia. Na ang ibig sabihin, yung mere office or the power or the authority. So the office of authority or the general principle of civil rule, yun po, yung in-establish o itinalaga ng Diyos. Ang itinalaga ng Diyos, ayon kay Apostol Pablo, yung pamahalaan per se, na kung saan yun yung pinanggagalingan ng mga law and order para magkaroon ng kaayusan sa community. Yun yung magandang kalooban ng Diyos na magkaroon ng pamamahala, no, na pinanggagalingan ng mga magagandang pulisiya, magsasaayos sa mga tao, magkaroon ng mga batas na susundin nang sa gayon, hindi natin maabuso yung karapatan ng ating kapwa. So yun yung idea, not the specific person. Hindi sinasabi dito na ang Diyos ang naglalagay ng masamang leader o masamang presidente sa isang bansa. Naintindihan niyo po yan, mga kapatid. Kung ano yung in-establish ng God, yun yung pamahalaan. Not the specific person
who holds the power of or who sits on the throne, no?